Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1636. Ang kapahamakan ng Central Plains. His. Lahat ng naruroon ay huminga ng malalim ng malamig na hangin pagkatapos marinig ang mga salita ni Guyuan. Isang pagkabigla ang bumalot sa kanilang mga mata. Paglikha ng isang DTR medicinal pill. Sino sa mundong ito ang may kakayahang gumawa ng ganoong bagay? Si Han Tiandi ay hindi isang alchemist. Paano niya ito mapipino? Ang medicinal pill ay may embryonic form, ibig sabihin ang pinakamahalagang hakbang sa isang pill refinement ay nakompleto ng Toshi Ancient God. Kung magagawa ni Han Tiandi na tapusin ang huling pill forming step, hindi imposible para sa DTR embryonic pill na ito na maging isang tunay na DTR medicinal pill. Dinilaan ni Xiaoyan ang kanyang mga labi at dahan-daang nagpaliwanag. Talagang minamaliit namin ang ligaw na ambisyon ni Han Tiandi. Bagamat makapangyarihan ang DTR embryonic pill, may kaunting pagkakataon lamang na magtagumpay sa pagpapahintulot sa kanya na makapasok sa Dao Di class. Gayunpaman, kung gagawin niyang tunay na DTR medicinal pill ang DTR embryonic pill, mapapalaki niya ang pagkakataong ito ng tagumpay sa maraming beses. Medicinal pill, magagawa niyang tumawid sa hadlang na humadlang sa kanya sa libu-libong taon. Ang orihinal na nagdududa na mga individual ay natahimik matapos marinig si Xiaoyan, na maaaring ituring na nangungunang alchemist sa kasalukuyang kontinente ng Daochi, na nagsasalita sa ganitong paraan. Ang DTR embryonic pill ay hindi ang tunay na gusto ni Han Tiandi. Sa halip, gusto niya ng totoong DTR medicinal pill. Kung ganoon, ngayon ay isang magandang pagkakataon para sa atin, tama ba? Dahil kailangan ni Han Tiandi na kumpletuhin ang huling hakbang ng DTR embryonic pill, tiyak na kailangan niyang ihayag ang kanyang sarili. Sa oras na iyon, mamagitan tayo at pipigilan siya. Wika ni Liying sa malalim na boses. Hindi ko alam kung anong uri ng lihim na pamamaraan ang ginamit ni Han Tiandi ngunit ganap na siyang sumanib sa DTR medicinal pill. Sa kanyang kasalukuyang lakas, malamang na napakahirap para sa amin ni Zokon na pigilan siya. Umiling si Guyuan. Huminto siya saglit bago nagsalita. Sa tingin ko, kung hindi dahil ang pagpino sa DTR medicinal pill sa kasalukuyan ang pinakamahalagang bagay, malamang na dumating ang Han Clan para salakayin tayo. Nagulat ang lahat sa narinig. Lumalala ang sitwasyon. Noon, pantay-pantay pa rin silang lumaban. Bukod dito, sa hitsura ni Zukon, ang hukbo ng alyansa ay nakakuha pa ng mataas na kamay. Sa huli, ang nasa itaas na kamay na ito ay ganap na naglaho sa napakaikling panahon. Ano ang dapat nating gawin? Huwag mong sabihin sa akin na papanoorin lang natin siyang tunay na nagpino ng isang DTR medicinal pill. May pagkakataon pa kung lalaban tayo ngayon. Kapag natapos na ang huling hakbang ng DTR medicinal pill, talagang wala nang makakapigil kay Han Tiandi. Nagsalita si Liying sa malalim na boses. Tumango ang lahat pagkatapos magsalita ni Liying. Sa kasalukuyan, ang sitwasyon ay ang pinakamasama posibleng isa. Matatapos talaga sila kung hindi sila kikilos. Inilagay ni Guyuan ang kanyang mga kamay sa likod niya. Malungkot ang kanilang mga ekspresyon habang nakatitig sa hindi maipaliwanag na napakalaking light cauldron. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya. Pansamantala tayong maghihintay at titingnan. Ang pagpino sa isang DTR medicinal pill ay hindi isang bagay na maaaring kumpletuhin kaagad. Kailangan nating kalkulahin ang pinakamagandang sandali para sumalakay. Sandaling nag-isip ang lahat pagkatapos marinig ito. Sa wakas, tumango sila. Ang sitwasyon ay maaaring lubhang kakilakilabot ngunit hindi sila dapat magpanik. Ang Central Plains ay bumaba sa isang malaking kaguluhan sa sandaling ito. Ang pinagmulan ng kaguluhang ito ay natural na ang malaking light cauldron na nabuo sa kalangitan. Ang ripple na hindi malinaw na ibinubuga mula dito ay nagdulot ng pagkabalisa sa maraming eksperto. Kalahating araw o higit pa pagkatapos lumitaw ang liwanag na kaldero, isang itim na liwanag ang lumitaw sa malayong kalangitan. Sa wakas, isang itim na ilaw ang bumaril mula sa lahat ng direksyon sa harap ng hindi mabilang na pares ng mga mata at bumuo ng napakalaking porma sayon. Matapos lumitaw ang porma sayon na ito,
lumitaw din ang isang figure na may mahabang nakakalat na buhok sa gitna ng porma sayon. Han Tiandi. Ang grupo ni Guyuan, na sinusubaybayan ang pag-unlad ng sitwasyon, ay nanliit ang kanilang mga mata sa sandaling makita nila ang figure na nakatago sa loob ng malaking porma sayon. Lahat sila ay nakatutok sa lugar na iyon. Guyuan, ngayon, nagsisisi ka bang hindi pumayag na makipagtulungan sa akin noon? Isang pares ng mga mata ang tumagos sa mga ulap mula sa loob ng formation at bumaril patungo sa isang tiyak na lugar sa Central Plains. Isang mahinang boses na malabo na naglalaman ng isang lubhang nakakatakot na presyon, umalangaw sa buong Central Plains. Ang ekspresyon ni Guyuan ay kasing lalim ng tubig. Nakakuyom ang magkabilang kamay niya pero hindi siya nagsalita. Ang aking maraming taon ng pagpaplano ay sa wakas ay kapaki-pakinabang na ngayon. Sa huli, ako ang nagwagi sa libong taong labanang ito. Ang napakalaking porma sayon na sumasakop sa buong Central Plains ay biglang nagpakawalan ng maraming magaan na haligi pagkatapos tumunog ang boses ni Han Tiandi. Ang mga light pillar na ito ay direktang bumaril sa iba't ibang lugar sa lupa. Rumble. Ang buong Central Plains ay tila yumanig ng malakas nang bumagsak ang liwanag na haligi sa lupa. Isang lungsod ang nakatayo sa isang patag na kapatagan sa isang lugar sa loob ng Central Plains. Ito ay napakasigla at maaaring ituring na isang lungsod na may mataas na populasyon. Bang! Gayunpaman, ang kasiglahang ito ay hindi nagpatuloy ng matagal. Isang malaking bitek ang biglang kumalat sa lungsod nang magsimulang yumanig ang lupa. Kaagad, maraming malalakas na individual ang bumangon sa hangin sa pagkabigla. Gayunpaman, bago sila makapag-react, isang itim na liwanag ang biglang sumilay mula sa lupain at tinakpan ang buong lungsod sa loob nito. Boom boom boom. Ang maraming figure ng tao sa loob ng lungsod ay biglang sumabog sa ilalim ng takip ng itim na liwanag na mga haligi. Isang madugong hamog na ulap at basag na laman ang nabasag. Ang biglaang hindi inaasahang pangyayaring ito ay naging sanhi ng pagkasindik ng lahat. Tumingin ang mga tao sa mga figure ng tao na sumabog sa isang madugong fog. Ang matinding takot at pagkabigla ay mabilis na lumabas mula sa kanyang puso na parang tubig baha. Ang lungsod ay bumaba sa kaguluhan sa gitna ng kakilakilabot. Lahat sila ay baliw na tumakas patungo sa gate ng lungsod. Ang ilan sa mga mas malalakas na individual ay lumukso pa sa hangin at nakatakas. Bago sila makatakas, gayunpaman, ang takot mula sa pagkawasak sa sarili ay kumalat. Sa isang iglap, kumalat ang hamog ng dugo sa loob ng lungsod. Ang malapot na dugo at durog na laman ay nagbaon sa kalahati ng lungsod. Tinakpan ng itim na liwanag na haligi ang lungsod sa isang madugong dagat. Damaloy ang mga alon ng madugong aura at dahan-daang tumaas. Sa wakas, ito ay naging isang kulay dugong haliging ilaw. Umahan ito patungo sa langit at sumugod sa malaking porma sayon na sumasakop sa Central Plains. Ang ilaw ng dugo ay namatay at ang itim na ilaw ay nawala. Nag-iwan ito ng madugong pabango, na napakakapal na naging dahilan upang ang lugar ay naging isang nakakadiri na Death City. Creek. Ang mga tao nakakapasok lang sa lungsod sa pasukan. Napatingin siya sa dahan-daang bumubukas na gate ng lungsod. Hindi pa makikita ang kagalakan sa kanilang mga mukha nang ang kanilang mga mata ay napuno ng dagwang dagat na lumundag. Kaagad, umalangaw ang isang malakas na sigaw. Ang isang sitwasyon na katulad ng lungsod na ito ay pinagtibay sa maraming bahagi ng Central Plains. Karaniwang tinakpan ng makapal na madugong fog ang kalangitan sa itaas ng buong Central Plains. Maging ang hangin ay hinaluan ng isang mayamang amoy ng dugo. Ang buong Central Plains ay nagsimulang magpanik sa sandaling ito. Si Guyuan, Xiaoyan at ang iba pa ay nakatayo sa himpapawid ng isang lungsod na malapit sa Sky Mansion Alliance. Tumingin sila sa dagat ng dugo sa lungsod sa ibaba. Ang kanilang mga mukha ay ganap na berde. Anong nangyari? Pinanood ni Yanjin ang eksenang ito, huminga ng malamig at sinabi. Si Guyuan ay may berdeng mukha. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at pilit na natanggal ang mga bitek sa lungsod. Ang dagat ng dugo ay pinatalsik. Sa pagkalat ng mga bitek, lumitaw ang isang kulay na dugo sa ilalim ng lupa. Napuno ng makapal na puting buto ang lugar. Isang madilim at mabagsik na aura ang bumungad sa langit.
Devouring Spirit Eliminating Life Formation. Isang hindi sinasadyang tandang ang tumunog. Ang pagkabigla ay bumalatay sa mga mukha ni Yanjin at ng iba pa matapos makita ang porma sayon na nakatago sa ilalim ng lupa. Anong walang awa na pamamaraan? Kumimo ng ngipin si Lei Ying at sinabi. Lumalamon na espirito na nag-aalis ng buhay na pagbuo. Ito ay isang napakasamang porma sayon na nagmula sa sinaunang panahon. Ang porma sayon na ito ay gagawing dugo ang lahat ng buhay na sakop sa hangganan nito. Bukod dito, pilit itong kukuha ng enerhiya mula sa loob ng dugo. Dahil sa sobrang bisyo ng porma sayon na ito, matagal na itong hindi na umiral. Sa hindi inaasahan, ang Han clan na ito ay nailabas ito. Ang mga pormasyong ito ay inilagay ng angkan ng Han. Tila ang misyon ng Hall of Soul ay maaaring mukhang nangongolekta ng mga kaluluwa sa ibabaw ngunit tahimik nilang inilagay ang marami sa mga pormasyong ito ng Devouring Spirit Eliminating Life sa ilalim ng lupa sa loob ng Central Plains. Nagsalita si Guyuan sa madilim na boses. Ang Han clan ay talagang handa para dito. Sa napakaraming Devouring Spirit Eliminating Life Formation na puwersahang sumisipsip ng enerhiya, ang bilis ng pagpino ni Han Tiandi sa DTR medicinal pill ay tataas ng husto. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo, tumingin sa malaking formation sa malayong kalangitan at sinabi. Gayunpaman, ang Devouring Spirit Eliminating Life Formation na ito ay nangangailangan din ng napakalaking dami ng enerhiya para ma-activate. Sa tingin ko naubos na ng Han clan ang lahat ng lakas nito sa sandaling ito. Itinataya nila ang lahat dito. Bumalik tayo at pag-usapan natin ang ating plano. Ang Han clan ay gumawa ng napakalaking massacre. Ito ay maaaring ituring na kaaway ng lahat. Kung mag-iipon tayo ng lakas ng lahat, posibleng labanan sila. Ikinaway ni Guyuan ang kanyang kamay. Pagkatapos nito, nagmamadali siyang pumunta sa headquarters. Nagmamadaling sumunod ang lahat. Napasulyap si Xiaoyan sa kanilang likuran, para lamang huminga ng mahina. Bagamat sila ay may lakas sa bilang, ang lakas ni Han Tiandi lamang ang malamang na makakalaban sa lahat ng mga dalubhasa sa mundong ito sakaling sumulong siya sa Daudi class. Ito ang nakakatakot na aspeto ng isang elite na Daudi. Gagawin lang namin ang aming makakaya. Kakabalik lang ng lahat sa punong tanggapan nang makita nila si Zukun, na nawawala ng mahigit kalahating buwan na nakatayo sa labas ng malaking bulwagan. Nakatayo sa likod niya si Zian. Ito ay hindi inaasahan na ang taong ito ay talagang magkaroon ng ganoong pamamaraan. Napabuntong hininga si Zokon matapos makita si Xiaoyan at ang iba pa. Maliwanag, nakita rin nila ang aksyon ni Han Tiandi. Tahimik na tumanggaw si Go Yuan at sinabing, ngayon, ang magagawa lang natin ay subukan ang lahat ng ating makakaya na magtipon ng mas maraming tao. Hanggat mababasa natin ang malaking porma sayon sa kalangitan, ang magandang panaginip ni Han Tiandi ay mawawasak. Gayunpaman, kahit siya ay napatawa lamang ng mapait nang sabihin niya ang mga salitang ito. Ang isang ordinaryong eksperto ay hindi gaanong mahalaga tulad ng isang langgam sa mga mata ni Han Tiandi. Gayunpaman, gaano karaming mga eksperto na tulad nila ang umiral sa kontinente ng Daochi. Magagawa lang natin ito ngayon. Gayunpaman, kapag pinahintulutan si Han Tiandi na umaban sa klase ng Daudi, matatapos na ang lahat. Tumawa ng mapait si Xiaoyan at sinabi. Natahimik si Zukun. Ang kanyang kamay ay magkadikit sa isang nakagawiyang paraan. Pagkatapos nito, sinulyapan niya si Zian sa likod niya. Sa wakas, huminga siya ng malalim na hangin at sinabing. Hindi pa ito ganap na tapos. Maaari siyang sumulong sa klase ng Daudi. Sa ating panig, maaari rin tayong lumikha ng isa. Battle Through the Heavens. Kabanata 1637. Una sa Heavenly Flame Rangkang. Gumagawa ng Daudi. Tila tumigas ang hangin sa sinabi ni Zukun. Maging si Guyuan ay napabuka lamang ang kanyang bibig. Natigilan siya habang nakatingin kay Guyuan sa harapan niya. Matagal nang tumigas ang kapaligiran. Noon lamang ito nagpakita ng mga palatandaan ng pagluwag. Matapos maranasan ang pagkawala ng pakiramdam ng isang ulo na huminto sa trabaho, ang lahat ay sa wakas ay nakabawi. Naramdaman ng lahat na medyo katawa-tawa ito. Paglikha ng isang Daudi.
Kahit na ang mga salitang ito ay nagmula sa bibig ni Zukon, wala pa rin itong pagiging mapagkakatiwalaan. Ang buong mundo ay hindi nakagawa ng isang elite na Daudi sa loob ng 10,000 taon na ito. Pinahintulutan nito ang lahat na maunawaan na ang maalamat na antas ay napakalayo para isipin. Nagbibiro ka, tama ba? Napalaki ang bibig ni Yanjin. Ang kanyang boses ay hindi sinasadya na medyo natuyo. Bagamat ang kanyang mga salita ay naglalaman ng isang pakiramdam ng ganap na hindi paniniwala, may ilang pag-asa pa rin na bumangon sa kanyang puso sa hindi malamang dahilan ng magsalita siya. Sa kasalukuyan, ang sitwasyon ng hukbo ng alyansa ay maaaring ilarawan bilang nabak sa isang sulok. Kapag si Han Tiandi ay sumulong sa klase ng Daudi, mawawalan sila ng lahat ng pagkakataon. Ang antas na iyon ay isang bagay na hindi kayang labanan ng lakas ng tao. Kung si Zukon ay nagsasalita ng totoo, posibleng ibalik ang hindi maiiwasang sitwasyong ito. Eldad Zukon, ngayon. Hindi ang oras para magbiro. Saglit na nag-alinlangan si Xiaoyan habang pinipili niya ang kanyang mga salita ng may paghuhusga at sinabi. Kung talagang may ganoong pamamaraan si Zukon, hindi siya mananatili sa antas na iyon ng ganoon katagal. Hindi nagsalita si Guyuan. Ang tanging ginawa niya ay titig na mabuti kay Zukon habang sinusubukan niyang marinig ang isang paliwanag na magpapatunay sa mga salitang iyon. Hindi sinasadyang ibinoka ni Zukon ang kanyang mga labi matapos makita ang nagdududang mga mata ng lahat. Sinabi niya, makatiyak kayong lahat na wala akong mood na makipaglokohan sa inyong lahat. Talagang isang pagpapala mula sa langit na posible para sa ating panig na makagawa din ng isang piling Daudi. Maaari ka bang magbigay ng mas malinaw na paliwanag? Nanginginig ang kamay ni Go Yuan habang nagtatanong. Dahan-daang inangat ni Zukon ang kanyang ulo. Tumingin ang kanyang mga mata sa Heavenly Flame Square na inilabas niya mula sa Ancient God Mansion. Pagkaraang tumahimik sandali, sa wakas ay sinabi niya. Sa totoo lang, ang Deter Embryonic Pill ay hindi ang pinakamahalagang bagay sa loob ng Ancient God Mansion. Ang tinutukoy ba ni Elder Zukon? Sa bagay na iyon, nahulog sa malalim na pag-iisip si Xiaoyan. Itinuro ng kanyang daliri ang Heavenly Flame Square na lumulutang sa kalangitan at sinabi. Kung hindi man, sa palagay mo ba ay nagpasya akong gumugol ng isang mahusay na pagsisikap upang mailabas ang gayong malaking bagay para sa kasiyahan dahil lamang sa marami akong librerag oras? Inilibot ni Zukon ang kanyang mga mata. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at nagiba-iba ang espasyo. Nasilaw ang lugar sa harap ng mga mata ng lahat. Lumitaw na sila sa itaas ng malaking Heavenly Flame Square nang lumitaw sila. Nilaybot ng mga mata ni Xiaoyan ang mga Heavenly Flame Pillar sa paligid ng square. Gayunpaman, nabigo siyang makakita ng anumang ripple ng enerhiya. Nilaybot niya ang paningin sa buong lugar bago itinigil ang kanyang mga mata sa 100,000 talampakang rebeltong bato. Sa anong paraan ito kakaiba? Si Lei Ying sa gilid ay walang nadiskubreng anuman matapos maghanap sandali. Sa wakas, hindi niya napigil ang magtanong. Tumayo si Zukon habang nasa likod niya ang mga kamay. Inangat niya ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay tumingin sa bundok na parang estatwa ng bato. Sinabi niya, alam mo ba ang pinagmulan ng Toshi Ancient God o sa halip ang pagkakakilanlan nito? Nagulat ang lahat sa narinig. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa bago tahimik na umiling. Ang Toshi Ancient God ay isang tao mula sa isang ganap na naiibang panahon. Nabasa lamang nila ang tungkol sa pangalang Toshi Ancient God sa sinaunang teksto. Lahat sila ay ganap na walang alam sa kanyang pinagmulan at pagkakakilanlan. Ayon sa alam ko, ang Toshi Ancient God ay sobrang misteryoso. Walang nakakaalam ng pinagmulan nito. Maraming eksperto mula sa kontinente noon. Maraming mga individual na nakatayo sa tuktok ang ginawa ang kanilang makakaya upang makapasok sa Daudi class. Gayunpaman, wala sa kanila ang nagtagumpay sa huli. Gayunpaman, sa oras na iyon, lumitaw ang isang ganap na hindi kilalang Toshi Ancient God. Malalim ang pag-iisip ni Ho Yuan habang inaalala ang napakatandang mga tala sa loob ng tribo. Ito ay usap-usapan na ang 2 araw ay lumitaw sa kalangitan at ang mundo ay gumuho ng ang Toshi Ancient God ay sumulong sa klase ng Daudi. Isang walang katapusang dagat ng apoy ang bumaba mula sa langit.
Binalot nito ang kalahati ng kontinente ng Dauchi at pinukaw ang lahat ng mga eksperto sa oras na iyon. Gayunpaman, pagkatapos maranasan ang makalupang eksena noong siya ay sumulong sa klase ng Daudi, ang Toshi Ancient God ay muling naglaho. Higit pa rito, ayon sa sentido komon, ang mga nasa angkan kung saan siya ay may bloodline, ay dapat ding i-activate ang kanilang bloodline strength. Ang kanilang lakas ay dapat tumaas sa medyo nakakatakot na antas sa loob ng maikling panahon. Ang mga may unang henerasyong Daudi bloodline ay mabibiyayaan ng pinakamalaking benepisyo. Kaya, kung may lumitaw na bagong sinaunang angkan, tiyak na gagawing kaguluhan ang kontinente ng Dauchi. Gayunpaman, hindi ito nangyari. Sa madaling salita, ang Toshi Ancient Gods ay walang maraming miyembro ng clan. Marahil ay walang sino mang may bloodline na katulad ng sa kanya. Kumunot ang noo ni Xiaoyan at sinabing, itinuring ng buong kontinente ng Dauchi ang pagpapatuloy ng bloodline ng isang tao bilang napakahalaga. Ito ay lalo na ang kaso para sa mga nangungunang eksperto. Gusto nilang magpatuloy ang kanilang bloodline. Gayunpaman, bakit nag-iisa ang Toshi Ancient God? Oo, ito ang dapat mangyari. Gayunpaman, hindi natin maibubukod ang posibilidad na walang makatuklas sa kanila. Tumanggaw si Guyuan. Tumingin siya kay Zokon at sinabing, tama ba ang sinabi ko? Ito ay higit pa o hindi gaanong tama. Inilagay ni Zokon ang dalawang kamay sa likod niya. Napatingin siya sa malaking rebeltong bato at biglang iniba ang topic. May kabuuang 33 uri ng Heavenly Flame sa Heavenly Flame Rangkang. Sila ang pinakamalakas na apoy sa mundong ito. Gayunpaman, alam mo ba kung ano ang pangalan ng Heavenly Flame na unang nirerango sa Heavenly Flame Rangkang? Nanginig ang puso ni Xiaoyan. Kalimutan ang tungkol sa iba, kahit siya, na may mahusay na pangunawa sa Heavenly Flame, ay walang alam tungkol sa Heavenly Flame na ito na unang nirerango sa Heavenly Flame Rangkang. Ito ay dahil ang unang ranggo na Heavenly Flame ay walang pangalan upang magsimula. Mayroong 23 Heavenly Flames sa Heavenly Flame Rangkang. Gayunpaman, ang unang posisyon ay ganap na blanko. Walang nakakaalam kung ano ang unang ranggo ng Heavenly Flame. Gayunpaman, ang kakaiba ay maraming mga alchemist ang may ilang malabong instinct na dapat talagang mayroong isang bagay na umiiral sa itaas ng Nihility Devouring Flame. Gayunpaman, hindi nila alam kung ano ito. Ang unang ranggo ng Heavenly Flame ay isang palaisipan. Ito ay lubhang misteryoso at hindi maarap. Wala pang nakakita nito. Alam ba ni Elder Zokon kung ano ang unang ranggo ng Heavenly Flame sa Heavenly Flame Rangkang? Hindi sinasadyang tanong ni Xiaoyan. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mukha ni Zokon matapos niyang marinig ito. Sabi niya, saan may unang ranggo na Heavenly Flame sa mundong ito? Ang sagot nito ay naging dahilan ng pagkatulala ng lahat. Nakakunot ang noo nila habang tinatangka nilang pabulaanan ang sagot. Gayunpaman, bigla nilang natuklasan na tila hindi nila alam kung ano ang unang ranggo ng Heavenly Flame. Hindi kaya ang tinatawag na Top Heavenly Flame ay isa lamang alamat. Lahat ng nabubuhay na nilalang ay may kanya-kanyang kaluluwa. Pareho rin ito para sa isang Heavenly Flame. Mukhang alam din ni Zokon ang pagkabigla sa puso ng lahat. Dahan-dahan niyang sinabi. Base sa aking nalalaman, minsan ay nagkaroon ng Heavenly Flame na nabuo sa mundong ito. Ito ay nilikha sa loob ng 1,000 taon, nagkaroon ng kaluluwa pagkatapos ng 10,000 taon at sinanay sa tila walang katapusang mahabang panahon. Ito ay naging dahilan upang ito ay bahagyang na-mutate. Alam ng lahat na ang Heavenly Flames na na-mutate ay bihirang gumawa ng inisyatiba upang lisanin ang lugar na ito, ngunit pagkatapos ay maglakbay ito sa ibang lugar. Sa direksyon ng magma, gumagala sa ilalim ng lupa sa loob ng 1,000 taon at sumisira ng apoy upang mabuhay. Ang apoy na nilamon nito lahat ay may rangkang sa Heavenly Flame Rangkang. Lahat ng 21 uri ay kinain nito. Ang lumalamon ng enerhiya. Tila ang Nihility Devouring Flame lang ang makakamit nito, tama ba? Nag-alinlangan si Xiaoyan bago nagsalita. Ang Heavenly Flames ay parang isang pinaliit na bersyon ng isang bansa ng tao. Kahit na ang isang tao ay ipinanganak na isang marangal at nagtataglay ng mataas na posisyon, may posibilidad pa rin na ang isa ay mabaligtad.
Ang pagkain sa isa't isa ay isang uri ng instinct sa Heavenly Flames. Sa karaniwan, gayunpaman, kadalasan, ito ay mas malakas na kumakain ng mas mahina. Napabuntong hininga si Zokon at sinabi. Ito rin ang kakaibang aspeto ng apoy na ito. Alam nitong mabilis na palakasin ang sarili habang iniiwasan ang panganib kapag lumalamon ng apoy. Una nitong nilalamon ang mahihina. Pagkatapos ng napakahabang panahon, matapos lumunin ang 20 iba't ibang heavenly flames, maging ang mga natural na Panginoon tulad ng Nihility Devouring Flame at Purifying Demonic Flame, ay maaari lamang magpatira pa sa kanya. Si Xiaoyan ay hindi sinasadyang huminga ng malamig na hangin pagkatapos marinig hanggang sa puntong ito. Napakahirap na makahanap ng heavenly flames sa mundong ito. Anong uri ng konsepto ang paglunok ng 20 heavenly flame? Kung ito ay isang tao, kahit na mahanap ng isang tao ang heavenly flames na ito, sino ang maglalakas loob na lumunin ang 20 lubhang marahas na heavenly flames? Maging ang kasalukuyang Xiaoyan ay malamang na mahihirapang gawin ang ganoong bagay. Ang ibig bang sabihin ni Elder Zukun? Ang tinatawag na numero 1 sa Heavenly Flame ranking ay walang sariling natatanging pangalan. Sa halip, sino man ang makakalagpas sa pagpigil at lumabas mula sa malupit na Heavenly Flame na paglamon ay maituturing na tuktok ng Heavenly Flame ranking. Mukhang naintindihan din ito ni Xiaoyan habang nag-verify siya. Ito ang loika. Gayunpaman, ang paglunok ng Heavenly Flames ay malamang na magresulta sa dalawang uri ng Heavenly Flames na magkasalungat sa isa't isa, na magreresulta sa pagkasira ng sarili. Kaya, sa pamamagitan lamang ng matagumpay na pag-survive pagkatapos lumunin ang iba pang 21 uri ng Heavenly Flames ay magbibigay daan sa apoy na iyon na maging kwalipikado bilang numero 1 Heavenly Flame. Sabi ni Zukun. Tahimik na tumanggaw si Xiaoyan. Ang paggamit ng flame mantra upang pinuhin ang Heavenly Flame ay lubhang mapanganib. Kahit na hindi gaanong kailangang sabihin kung ang isang tao ay kailangang gumamit ng sariling kakayahan upang lunukan ang Heavenly Flames. Ang mga pagkakataon ng pagkabigo ay napakalaki. Gayunpaman, nagawang manatiling buhay ang Heavenly Flame na iyon matapos lumunin ang lahat ng iba pang 21 uri ng Heavenly Flames. Dapat sabihin na ito mismo ay isang himala na hindi maaaring paniwalaan ng isa. Malamang na ang isang tao ay hindi makakahanap ng maraming halimbawa ng gayong pangyayari kahit na sa buong kasaysayan ng kontinente ng Daochi. Ito ay hindi inaasahan na ang nangungunang Heavenly Flame sa Heavenly Flame ranking ay talagang may sikreto dito. Marahan na napabuntong hininga ang lahat. Maliwanag, ito ang unang pagkakataon na nalaman nilang ang tinatawag na first rank Heavenly Flame ay hindi tumutukoy sa ilang kakaibang apoy. Sa halip, ito ang ultimate Heavenly Flame na nabuo sa pamamagitan ng pagsasama ng 22 uri ng Heavenly Flame. Pagkatapos na magtagumpay ang Heavenly Flame, tinukoy niya ang kanyang sarili bilang Flame God. Nagsanay siya ng libu-libong taon bago lumitaw sa mundong ito. Ang mga mata ni Zokon ay may masalimuot na ekspresyon sa loob ng mga ito pagkatapos niyang magsalita hanggang sa puntong ito. Pagkatapos noon ay pumasok ang Diyos Flame sa mundo, nakakuha din siya ng isa pang titulo sa kontinente ng Daochi. Ho! Nagpakawala ng malalim na hangin si Zokon. Tinitigan niya ang 100,000 talampakan na malaking rebeltong bato ng sinaunang Diyos sa kanyang harapan. Ang kanyang mahinang pag-ungol na boses ay parang kulog na sumabog sa tabi ng tainga ng grupo ni Xiaoyan, na naging dahilan upang agad silang matigilan. Sa oras na iyon, tinatawag siya ng mga tao. Ang Toshi Ancient God. Battle Through the Heavens. Kabanata 1638. The Essence. Ang Toshi Ancient God ay ang Heavenly Flame na unang nirerango sa Heavenly Flame ranking. Ang Heavenly Flame Square ay muling naging ganap na tahimik. Ang mga ekspresyon ng lahat ay naging kakaibang interesante. Maliwanag, kinilig sila sa sobrang hindi kapanipaniwalang impormasyong ito hanggang sa puntong hindi na sila makabawi. Alam din ni Zokon ang pagkabigla sa puso ng lahat. Hindi siya nagsalita. Ang ginawa niya ay ang pag-angat ng ulo at pagmasdan ang malaking rebeltong bato. Medyo komplikado ang ekspresyon niya. Walang sino man ang makakaisip na ang huling piling Daodi sa kontinente ng Daochi na ito ay hindi isang tao o isang magical beast. Sa halip, ito ay isang apoy na ipinanganak sa mundo. Gulp.
Biglang may marahas na lumunok ng laway sa tahimik na plaza. Ang natitirang mga individual ay nagsimula na ring magising ng isa-isa. Nagpalitan silang lahat ng tingin. Puno ng hindi makapaniwala ang kanilang mga mata. Brother Zukon, totoo ba ang sinasabi mo? Nabawasan din ang pagiging matatag ni Go Yuan dahil sa pagkabigla. Huminga siya ng malalim at sinabing, kung bibilanggan natin ayon sa edad, lahat kayo ay maituturing na mula sa henerasyon ng aking apo. Sino pa sa kontinenteng ito maliban sa akin ang malinaw na makakaalam ng mga sinaunang impormasyong ito? Tumawa si Zukon. Tumawa ang lahat ng marinig ito. Hindi kailangan ni Zukon na magsinungaling sa kanila. Kaya naman, ang kanilang mga puso ay unti-unting nagsimulang tanggapin ang hindi kapani-paniwalang katotohanan ito pagkatapos ng kanilang unang pagkabigla. Gayunpaman, paano ito nauugnay sa usapin ng pagsulong sa klase ng Daudi na iyong napag-usapan? Inangat ni Guyuan ang kanyang mga mata at kinaladkad ang paksa pabalik sa pinakamahalaga. Anuman ang pinagmulan ng Toshi Ancient God, ang pinakamahalagang bagay na kailangan nilang alalahanin ngayon ay kung paano makipaglaban kay Han Tiandi. May dalawang bagay sa loob ng Ancient God Mansion na pinakamahalaga. Ang isa ay ang D-tier embryonic pill na nakuha ni Han Tiandi. Ang pangalawa ay, tumigil sandali si Zukon matapos magsalita hanggang sa puntong ito. Matiim na tumitig ang kanyang mga mata sa 100,000 talampakan na rebeltong bato na nasa harapan niya. Nagsalita siya ng pause sa pagitan ng bawat salita. Ang D-essence na iniwan ng Toshi Ancient God. D-essence. Nanginginig ang puso ng lahat habang nagbubulungan. Maaari din itong ituring na mana mula sa Toshi Ancient God. Ito ang pinakamahalagang bagay sa loob ng Ancient God Mansion. Kung ikukumpara dito, ang D-tier embryonic pill ay medyo mababa. Tumawa si Zukon. Kung makukuha natin ang D-essence na ito, makakagawa din tayo ng Daudi. Sa oras na iyon, paano kung magtagumpay si Han Tiandi sa Daudi class sa pamamagitan ng pag-asa sa D-tier medicinal pill? Biglang nagningning ang mga mata ng lahat sa narinig. Ito ay talagang ang kaso kung saan ang isa ay makakahanap ng isang paraan out pagkatapos maabot ang dulo. Noong una, akala nila ay nawalan na sila ng anumang kakayahang lumaban. Sino ang maaaring mag-isip na ang isang posibleng turnaround ay lumitaw? Nasaan ang D-essence? Paano natin makukuha ang manang ito? Ang mukha ni Guyuan ay kumikinang sa pananabik. Gayunpaman, naramdaman niyang may mali pagkatapos niyang magsalita. Nagmamadali siyang nagsalita. Brother Zukon, mangyaring huwag kang magkamali. Hindi namin malalaman ito kung hindi mo sinabi sa amin. Ang may pinakamalaking kwalifikasyon para makuha ang manang ito ay tiyak na ikaw. Ang layunin namin ay labanan lamang ang angkan ng Han. Hindi namin nais na mang-agaw ng anuman. Alam ni Guyuan sa kanyang puso na kung si Zukon ay nagsasalita ng totoo, ang D-essence ay magiging isang napakahalagang bagay na walang anumang maihahambing dito. Lahat ng tao sa mundong ito ay magpapabago ng gayong lakas. Nag-aalala siya na ang mga sinabi niya kanina ay mauuwi sa pag-iisip ni Zukon na binago niya rin ang D-essence. Hindi mo na kailangang magsalita sa ganitong paraan. Hindi ako magiging magalang na magbigay ng pagkakataon sa iyo kung magagawa kong makuha ang D-essence. Sa halip, matagal ko na itong pinipino at tinatanggap. Tumawa ng mapait si Zukon sa sinabi nito. Paano makukuha ng isang tao ang mana ng Toshi Ancient God ay napakasimpleng paraan. Ginugol ko ang lahat ng aking pagsisikap sa panahong ito ngunit wala akong natamo. Nagulat si Guyuan. Saglit siyang nag-alinlangan at sinabing, maaari ko bang malaman kung nasaan ang D-essence na ito? Naglakad si Zukon patungo sa rebeltong bato. Tinapik niya ito ng kanyang kamay at sinabing, nasa loob. Gayunpaman, walang makapasok dito. Kahit na tayong dalawa ay umatake ng buong lakas, hindi natin mababasag ang batong rebeltong ito. Pinalibutan ng grupo ang rebulto nang marinig ito. Hinipon nila ang rebeltong bato ng sinaunang Diyos. Bagamat magaspang ang pakiramdam, walang kakaibang pakiramdam mula rito. Kahit anong hawakan nila, parang ordinaryong bato lang. Bang! Hinawakan ni Li Ying sa gilid ang rebeltong bato bago ang kanyang kamao ay marahas na hinampas dito. Isang malakas na tunog ang lumitaw.
Gayunpaman, si Xiaoyan at ang iba pa ay natigilan nang makita ang katawan ni Lei Ying na lumilipad paatras ng libu-libong talampakan bago naging matatag. Medyo kakaiba talaga. Wala nang pagdududa ang lahat nang makita ang eksenang ito. Ang suntok ni Lei Ying ay maaaring makabasag kahit mga bundok. Gayunpaman, hindi ito nagdulot ng kahit katiting na pagkasira matapos mapunta sa rebeltong bato. Sa halip, pinalipad siya ng paurong sa isang kahabag-habag na paraan. Hindi ito isang pangkaraniwang pangyayari. Ang rebeltong bato na ito ay protektado ng D-Essence. Isang sorpresa ang bumungad sa mukha ni Guyuan. Talagang hindi nila nadiskubre ang kakaibang aspeto ng rebeltong bato na ito pabalik sa Dowdy Mansion. Oo, tumanggo si Zukun. Medyo walang magawa siyang nagsalita. Ang D-Essence ay nakatago sa loob ng estatwa ng bato. Gayunpaman, hindi namin magawang basagin ang bato at makuha ito. Dapat mayroong ilang natatanging pamamaraan. Kumunot ang noo ni Guyuan at sinabing, siguro. Umiling si Zukun. Napaisip siya sandali bago nagsalita. Higit pa rito, ang D-Essence na ito ay hindi isang bagay na basta-basta maa-absorb ng sinuman. Maaaring magdusa ang isang tao kung siya ay pabaya. Dahil ang Toshi Ancient God na iyon ay isang heavenly flame, malamang na ang isang taong malapit sa heavenly flames ay magdurusa ng mas kaunting pagtanggi. Nagulat ang lahat nang marinig ang mga salitang iyon. Bumaling ang kanilang mga mata kay Xiaoyan ng sabay-sabay. Si Xiaoyan ay walang alinlangan na ang pinakamahusay na tao na naruroon sa mga tuntunin ng pagiging pamilyar at pagiging malapit sa heavenly flames. Talagang angkop si Xiaoyan. Ang kanyang purifying demonic lotus flame ay nakabuo na ng isang fire spirit. Ang kanyang mga pagkakataong magtagumpay ay ang pinakamataas. Tumanggo si Guyuan at sinabi. Nagulat si Xiaoyan nang makitang ang paksa ng pag-uusap ay biglang napalingon sa kanya. Agad siyang tumawa ng mapait. Sa tingin ko ay mas mabuting pag-usapan ang tungkol sa bagay na ito pagkatapos nating kunin ang D-Essence mula sa loob ng bagay na ito. Napangiti ang lahat sa narinig. Mabilis silang nagkunot ng kanilang mga kilay habang nag-iisip ng iba't ibang posibleng paraan. Gayunpaman, wala sa kanila ang may magandang solusyon pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Kailangan munang basagin ang rebeltong bato upang makuha ang D-Essence. Gayunpaman, ang estatwa ng bato ay protektado ng kakanyahan. Maging sina Guyuan at Zokon ay walang magawa laban dito. Sa ganitong paraan, nakabuo ito ng isang patay na buhol na hindi na mababawi. Inihayag din ni Xiaoyan ang isang pagpapahayag ng malalim na pag-iisip. Gayunpaman, hindi siya nakarating sa kahit saan. Siya ay nagbabalak na sumuko nang ang isang pink na panlan ng apoy ay kumawag-kawag sa kanyang balikat. Kumikislap si Little Yi at nagpakita. Ang hitsura ni Little Yi ay medyo naiiba sa pagkakataong ito. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ng maliit nitong mukha habang nakatitig sa rebeltong bato. Ang mga emosyong iyon ay naging sanhi ng hitsura nito na ganap na naiiba mula sa dati. Bahagyang nagulat si Xiaoyan habang nakatingin sa ganitong paraan ng Little Yi. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ng Toshi Ancient God, naunawaan din ni Xiaoyan na malamang na ang Toshi Ancient God noon ay minsang nilamon ang purifying demonic lotus flame. Kaya naman, malamang na nagkaroon ng matinding sama ng loob sa pagitan nilang dalawa. Magagawa kong buksan ang rebeltong bato. Biglang sabi ni Little Yi sa mahinang boses. Agad nitong naakit ang lahat ng mga mata na naruroon. Agad na lumitaw sina Zokon at Guyuan sa tabi ni Xiaoyan. Ang kanilang mga mata ay matamang nakatitig kay Little Yi. Little Yi, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Xiaoyan. Ang kasalukuyang Little Yi ay tila naalala ang ilang napakalayo na alaala. Oo, tumanggo si Little Yi. Ang malabong munting mukha nito ay muling nagpakita ng ngiti na katulad ng nakaraan. Nakahinga lang ng maluwag si Xiaoyan matapos itong makita. Sabi niya, kung ganoon, subukan mo ito. Hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili kung hindi mo magawa. Muling tumanggo si Little Yi. Napatitig ito sa rebeltong bato at biglang umangat sa langit ang maliit nitong katawan. Sa wakas, nasuspine ito sa gitna ng rebeltong bato habang nanonood ang lahat.
Isang matinding purifying demonic lotus flame ang biglang kumalat mula sa loob ng katawan ni Little Yi habang ito ay tumaas sa hangin. Sa wakas, naging flame light pillar ito na bumaril patungo sa puso ng rebel tong bato. Hum. Matapos ang liwanag na ito ay mabaril, ang daang libong talampakan na taas na estatwa ng bato ay biglang nagbuga ng mga alon ng kakaibang alon, na kumalat sa isang pabilog na paraan. Bakas sa mukha ng lahat ang isang masayang ekspresyon matapos makita ang estatwa ng bato, na nanatiling hindi nagalaw anuman ang kanilang ginawa, ay nagsiwalat ng gayong pagbabago. Hum. Ang rebulto ng bato ay nanginginig sa pagtaas ng dalas. Sa dulo, maririnig ang isang langit-ngit na tunog mula sa paggalaw ng rebultong bato. Unti-unting nabibitak ang isang butas at nabuo sa dibdib ng rebultong bato. Biglang kumalat ang mainit na liwanag sa loob ng butas. Nagmistulang sifon ang liwanag na ito habang tinatakpan nito ang mga katawan ng lahat ng naruroon. Bang. Matapos ang mainit na liwanag na ito ay dumaikit sa kanilang mga katawan, si Lei Ying, Yan Jin at ang iba pa ay biglang namutla. Direktang lumuhad ang kanilang mga paa. Ang eksenang iyon ay parang ang layer ng manipis na banayad na liwanag ay naglalaman ng napakalaking pressure. Bahagyang nakayuko din ang katawan ni Gu Yuan at Zhou Kun sa tabi ng grupo ni Lei Ying. Ang kanilang mga buto ay nagbuga ng basag na tunog sa sandaling ito. Pulang-pula na ang mukha nilang dalawa. Boom. Hindi nagtagal ang ganitong klaseng pagtitiis bago tuluyang napagod ang dalawa. Isang pagsabog ang tumunog at ang dalawa nilang paa ay bumagsak sa lupa. Tanging si Xiaoyan, na ang katawan ay natatakpan ng magkaibang mga heavenly flames, ang nakatingin sa lahat, na naging mas maliit, na may nawawalang ekspresyon. Maliwanag, hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya naramdaman ang ganoong uri ng nakakatakot na pressure. Itong si Toshi Ancient God. Pulang-pula ang mukha ni Zhou Kun. Napatikip siya ng ngipin. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay tila nadiin ng isang bundok, na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Tumawa ng mapait si Gu Yuan. Walang magawa siyang pumiglas bago nagpahinga. Hindi itinuring na nakakahiya na supulan ng isang elite na Daudi. Ang manipis na liwanag ay tumama sa parisukat. Pagkatapos nito, nagsimula itong dahan-daang umatras kay Gu Yuan at sa iba pa. Ito ay naging isang liwanag na sinag na bumabalot sa paligid ni Xiaoyan, na nanatiling nakatayo. Si Gu Yuan at ang iba pa ay tumayo matapos ang sinag ng liwanag ay umalis sa kanilang katawan. Nagulat silang lahat nang makita ang eksenang ito. Maswerteng kasama, ikaw talaga ang pinakaangkop. Medyo komplikado ang ekspresyon ni Zhou Kun. Noon, matako siya sa The Essence. Nagresulta ito sa pagkakakulong niya sa loob ng libu-libong taon. Ito ay hindi inaasahan na ang bagay na ito ay napunta sa pagpili kay Xiaoyan. Xiaoyan, mukhang ikaw lang ang maaasahan namin. Battle Through the Heavens. Kabanata 1639. Ancient the Inheritance. Tumingin si Xiaoyan sa liwanag na haligi na tumakip sa kanya. Nawala ang ekspresyon ng mukha niya. Dahil sa hindi malamang dahilan, malabo niyang naramdaman na ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang magbago sa kakaibang paraan. Ang pakiramdam na iyon ay parang nakilala nito ang isang bagay na may parehong pinagmulan. Ito ay Heavenly Flame Dao Qi. Nag-isip sandali si Xiaoyan bago kumislap ang kanyang mga mata. Bigla siyang naintindihan. Ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay nagalit sa pamamagitan ng paglunok ng maraming heavenly flames gamit ang flame mantra. Ang ganitong uri ng katangian ay katulad ng sa Toshi Ancient God. Pagkatapos ng lahat, ang huli ay isang heavenly flame. Ito ay hindi kapanipaniwala para sa mga ito upang maging tulad ng isang pakiramdam. Xiaoyan, tila pinili ka ng mana ng sinaunang Diyos. Tumingin si Gu Yuan sa light pillar na tumakip kay Xiaoyan at ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang nakaramdam ng pagkawala. Maging siya ay hindi nagawang mapanatili ang kanyang kalmado sa harap ng mana ng sinaunang Diyos. Kung tutuusin, libu-libong taon na rin niyang hinahabol ang level na iyon. Gayunpaman, naunawaan ni Gu Yuan na hindi niya magawang puwersahin ang anumang bagay tungkol dito. Ang mana ng sinaunang Diyos ay pipili ng sarili nitong tagapagmana.
Ang lahat ng mga ito ay malinaw na inalis sa panahon ng pagpili ng ilaw kanina. Bukod dito, si Xiaoyan ay maaaring ituring na kanyang manugang. Hindi naging mahirap para kay Go Yuan na tanggapin ang dating pagiging isang elite na Daodi. Nagpakita ng inggit ang lahat pagkatapos marinig ito. Nagsimula silang magdikit ng kanilang mga kamay at batiin si Xiaoyan. Bagamat medyo naiinggit ang kanilang tono, may mas malaking kagalakan sa kanila. Hindi alintana kung sino ang piniling mana ng sinaunang Diyos, kahit papaano ay magkakaroon sila ng pagkakataon na makipaglaban kay Han Tiandi. Ang salitang swerte ay talagang hindi makapagsalita. Napabuntong hininga si Zukun. Agad niyang sinabi, dahil pinili ka ng mana ng sinaunang Diyos, dapat mo na lang itong tanggapin. Hanggat kaya mo pang sumulong sa Daodi class bago si Han Tiandi, natural na malulutas ang kalamidad na ito. Saglit na nag-alinlangan si Xiaoyan bago tahimik na tumango. Alam na alam niya ang kasalukuyang sitwasyon. Kapag matagumpay na nakompleto ni Han Tiandi ang huling hakbang ng D-tier embryonic pill, ang alyansa ay tiyak na magduruse sa pinakamalupit na anyo ng paghihiganti. Dahil sa katangian ng Han clan, hindi sila makaramdam ng awa kahit nakatayin nila ang isang buong clan. Ang lahat mangyaring makatiyak na ako, si Xiaoyan, ay talagang gagawin ang aking makakaya. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay sa lahat at nagsalita sa malalim na boses. Hahaha. Para sa Han clan at Han Tiandi, gagawin namin ang aming makakaya para pigilan sila. Sana, makapaghintay kami hanggang sa lumabas ka sa iyong pag-iisa. Tumawa si Yanjin. Nais kong panatilihin ang parisukat na ito sa Heavenly Tomb. Baka makakuha ako ng mas maraming oras sa lugar na iyon. Saglit na nag-isip si Xiaoyan bago inilibot ang paningin sa paligid niya at sinabi. Ang Heavenly Tomb ha? Ito ay isang magandang ideya. Ang daloy ng oras ay mas mabagal sa lugar na iyon kumpara sa labas ng mundo. Sa ganitong paraan, makakakuha ka ng ilang karagdagang oras. Tumango si Guyuan. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Kikilos na ako. Si Xiaoyan ay nagtrabaho ng napakabilis ng kidlat. Matapos makapagpas siya sa isang plano, iwinagayway niya ang kanyang manggas. Isang malaking spatial crack ang lumitaw sa kalangitan. Pagkatapos nito, kumalat ito at nilamon ang parisukat at batong estatwa dito. Uncle Go, kung ang alyansa ay matatalo at hindi na kayang lumaban. Mangyaring basagin itong piraso ng jade. Aalis ako kaagad sa aking pag-iisa. Pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri. Isang piraso ng espiritual na jade ang lumipad patungo kay Guyuan. Tumango si Guyuan pagkatapos matanggap ang piraso ng espiritual na jade. Hindi imposibleng mangyari ang ganitong pangyayari. Ipapaalam ko kay Zon-er at sa iba pa ang tungkol sa bagay na ito. Itinago ni Guyuan ang piraso ng jade. Nakatitig ang kanyang mga mata kay Xiaoyan habang mahina niyang sinabi. Lahat. Nasa iyo. Mabagsik ang mga ekspresyon ni Lei Ying at ng iba pa. Mataimtim nilang pinagtagpo ang kanilang mga kamay habang nakaharap si Xiaoyan. Kung magtagumpay si Xiaoyan, mababaligtad ang sitwasyon. Kung siya ay mabaigo, lahat ng tao rito ay malamang na hindi makatakas na mapuksa. Nagpakawala ng malalim na hininga si Xiaoyan habang tinitingnan ang maraming mabalasik na mukha. Siya ay talagang isang taong may mahirap na buhay. Nailigtas lang niya ang kanyang ama, nauwi sa napakabigat na bundok na parang pasanin sa kanyang balikat. Gayunpaman, hindi siya dapat mabaigo sa pagkakataong ito. Tahimik na ikinulong ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay sa lahat. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa walang kapantay na malaking liwanag na kaldero sa malayong kalangitan. Sa gitna ng magaan na kaldero ay may kumakalat na dagat ng dugo. Tila may isang figure ng tao na hindi malinaw na nakaupo sa lugar na iyon. Han Tiandi, sa susunod, tingnan natin kung sino ang unang makakarating sa yugtong iyon. Nakalak ang mga mata ni Xiaoyan sa dagat ng dugo. Bigla siyang tumalikod at naglakad sa dahan-dahang pagsara ng spatial crack. Pagkatapos nito, nawala ang kanyang figure at ang bitek. Si Guyuan at ang iba ay tumingin sa nawala na figure ni Xiaoyan. Nakuyam ang kanyang mga kamay nang hindi sinasadya. Ang kasunod na yugto ng panahon na ito ay susubok sa kanilang kakayahan.
Sana, makapaghintay tayo hanggang sa lumabas si Xiaoyan sa kanyang pag-urong. Bulong ni Gu Yuan sa sarili. Kaagad, mabilis siyang lumapag sa malaking bulwagan. Nagmamadaling sumunod ang lahat. Kasunod nito, maraming mga kautusan ang inilabas sa maayos na paraan. Ang napakalaking hukbo ng alyansa ay pinakilos sa sandaling ito. Isang dagat ng dugo ang nakakalat sa malayong kalangitan. Napuno ang lupain ng mayamang madugong pabango. Napuno ng napakaraming enerhiya ang dagat ng dugo. Ang gitna ng dagat ng dugo ay isang lumulutang na lotus ng dugo. Isang figurang may nakakalat na buhok ang nakapatong dito. Ang malawak at makapangyarihang walang katapusang enerhiya ay patuloy na nag-iipon mula sa dagat ng dugo at sa paligid. Sa wakas, napunta sila sa figure na iyon. Ang figure ng tao na iyon ay tila isang napakalalim na hukay sa harap ng walang katapusang dami ng enerhiya. Pinahintulutan nito ang malawak at makapangyarihang enerhiya, na maaaring punan ang isang piling daosheng hanggang sa punto ng pagsabog, na ibuhos ng husto dito nang hindi nagpapakita ng kahit katiting na bakas ng pagiging puno. Ang figure ng tao na ang magkabilang mata ay nakapikit sa dugong lotus, biglang nagmulat ng kanyang mga mata pagkatapos na may nakita. Ang mga mata na iyon ay tila na puno ng dugo, na naging dahilan upang manginig ang isa kahit hindi man lalamig. Itong ripple. Bahagyang kumunat ang noo ni Han Tiandi. Nakakita siya ng kaunting takot kanina. Gayunpaman, nawala na ang pakiramdam na iyon nang maingat na niyang pagmasdan ito. Nagkamali ba ako? Bulong ni Han Tiandi sa sarili. Binalot ng malaking pormasayon ang buong Central Plains. Kahit na nakabuo na siya ng paunang pagsasanib sa loob ng D-tier embryonic pill, nakaramdam pa rin siya ng matinding pressure. Kung hindi dahil ang pormasayon ay pinananatili ng matibay na pundasyon ng Han Clan, malamang na ito ay magkahiwa-hiwalay na. Hindi niya nagawang hatiin ang kanyang atensyon at pagmasdan ang mga bahagyang pagbabago sa Central Plains dahil sa pangangailangan para sa kanya na manatiling nakatutok. Mahinang ungol ni Han Tiandi sa sarili. Isang pagbabago-bago ang biglang lumitaw sa likuran niya at isang itim na apoy ang lumitaw. Ito ay ang Nihility Devouring Flame. Kamusta ang clan? Hindi lumingon si Han Tiandi habang nagtatanong siya sa mahinang boses. Higit sa 1,000,000 descendant citizens ang itinapon sa blood pool. Gayunpaman, ito ay hindi pa rin sapat upang mapanatili ang formation. Tumingin sa likod ang Nihility Devouring Flame. Isang flash ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa orihinal, pareho siya at si Han Tiandi ay may pantay na katayuan. Gayunpaman, pagkatapos makuha ni Han Tiandi ang D-tier embryonic pill, naging hindi pantay ang relasyong ito. Gayunpaman, wala siyang anumang solusyon dito. Ang tanging magagawa niya ay ipagpatuloy ang pagtitiis. Itapon sa blood pool ang lahat ng descendant citizens na nakuha natin mula sa Ling, Shi at Yao clans. Kung hindi pa rin ito sapat, itapon ang descendant citizens ng clan natin sa blood pool. Kailangan ko ng sapat na enerhiya para makumplito ang huling hakbang ng pagkumpleto ng pill na ito. Nagsalita si Han Tiandi nang walang pakialam. Kahit ang mga kaapu-apuhan ng aming angkan ay kailangang itapon sa pool ng dugo. Nagulat ang Nihility Devouring Flame sa sinabi niya. Iyan ay haantong sa pagtutol ng maraming elder. Dapat mong maunawaan kung paano haharapin ang mga tumututol. Tumawa ng mahina si Han Tiandi. Ang dugo lotus ay pinaikot. Kaagad, ang mga mata na natatakpan ng dugo ay tumingin patungo sa Nihility Devouring Flame at mahinang sinabi. Dapat mong maunawaan na babayaran ko ang anumang presyo upang matagumpay na makapasok sa antas na iyon. Tandaan, ito ay anumang presyo. Ang Han Clan ay tiyak na masisira kapag ako ay nabigo. Sa oras na iyon, kahit ikaw ay mahihirapang tumakas. Sumayaw ang itim na apoy sa mga mata ng Nihility Devouring Flame. Sa wakas, tumango siya. Relax, kapag naka-advance na ako sa level na iyon, mag-iisip din ako ng lahat ng paraan para makalusot ka. Tumawa si Han Tiandi. Gayunpaman, dapat mo ring gawin ang iyong gawain bago iyon ng maayos. Naiintindihan ko, gagawin ko ang sinabi mo. Tumango ang Nihility Devouring Flame. Pagkatapos nito, gumalaw ang kanyang katawan at nawala siya sa dagat ng dugo.
Nakangiti si Han Tiandi sa isang nasisiyahang paraan habang nakatingin sa lugar kung saan nawala ang Nihility Devouring Flame. Isang bahagyang kakaibang ekspresyon ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang Han Clan ay nakaligtas hanggang ngayon dahil sa Nihility Devouring Flame. Ito ay isang napakahalagang bagay sa buong angkan ng Han. Sa puso ng maraming elder, naisip pa nila na ang Nihility Devouring Flame ang pinakamahalagang tao sa loob ng Han Clan. Pagkatapos ng lahat, hanggat siya ay umiiral, ang Han Clan ay hindi tatanggi dahil sa mga isyu sa bloodline. Mula sa isang tiyak na pananaw, kahit si Han Tiandi ay maaaring hindi kasing halaga ng Nihility Devouring Flame sa puso ng ilang miyembro sa clan. Ang sitwasyong ito ay natural na nakita ni Han Tiandi. Gayunpaman, hindi siya kailanman nagsalita tungkol dito. Ito ay dahil naunawaan niya na ang matandang Han Clan ay talagang kailangang umasa sa Nihility Devouring Flame. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pag-asa ay mawawala mula ngayon. Sa oras na iyon, ang Nihility Devouring Flame ay wala ng silbi. Kung ako ay magiging isang Daudi, kailangan kong pinuhin ang isang magandang apoy sa buhay. Tumawa ng mahina si Han Tiandi. Ang mga mata na puno ng dugo ay lumitaw na walang kapantay na madilim at malamig. Kaagad, ang dugo lotus ay pinaikot. Ang magkabilang mata niya ay dahan-dahang nakapikit habang patuloy na hinihigop ang malawak at makapangyarihang enerhiya na pilit na hinugot mula sa Central Plains. Isang napakalamlam na itim na kinang ang tahimik na kumislap sa dagat ng dugo habang lumingon si Han Tiandi. Ang isang maliit na itim na panla ng apoy ay tahimik na napatay mula sa dagat ng dugo. Ang eksenang ito ay tumagal lamang ng maikling sandali. Bukod pa rito, itinago ito ng malawak at makapangyarihang enerhiya ng dagat ng dugo. Maging si Han Tiandi ay hindi ito natukoy. Ang Nihility Devouring Flame, na lumabas sa Han Realm, ay tumingin sa daan-daang libong talampakan na malaking pool ng dugo sa ibaba niya na may malamig at walang pakialam na ekspresyon. Nagkaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng mga tao na itinapon dito mula sa paligid ng pool ng dugo. Kaawa-awa ang hiyawan na nakakalat sa kalangitan. Ang Nihility Devouring Flame ay pinanood ang eksenang ito nang walang pakialam. Biglang kumislap ang itim na apoy sa kanyang daliri. Agad namang nanigas ang katawan niya. Dahan-daang nakakuyom ang magkabilang kamao niya. Isang malamig na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mga mata. Battle Through the Heavens. Kabanata 1640. Origin Chi. Sa Heavenly Tomb. Isang napakalaking parisukat ang lumutang sa kalangitan habang nakatayo dito ang 100,000 talampakan na malaking estatwa ng bato. Isang mahinang pressure ang bumalot sa buong Heavenly Tomb, na naging sanhi ng maraming espiritual na katawan sa loob nito na makaramdam ng kilabot na nagmula sa loob ng kanilang mga kaluluwa. Tumayo si Xiaoyan sa plaza. Napatingin ang kanyang mga mata sa walang kapantay na malaking rebeltong bato ng sinaunang Diyos sa kanyang harapan. Huminga siya ng malalim bago magalang na yumoko patungo sa rebeltong bato. Pagkatapos nito, dahan-daang umangat sa hangin ang kanyang katawan. Sa wakas, huminto siya sa butas sa dibdib ng rebeltong bato. Ang ibabaw ng butas ay napuno ng alon ng tubig na parang mahinang kinang. Ang liwanag na ito ay maaaring mukhang mahina ngunit si Xiaoyan ay hindi nang ahas na bawasan ito. Ito ay dahil ang tila mahinang liwanag na ito ay madaling nagpaluhod sa mga eksperto tulad ni Gu Yuan at Zokon kanina. Ang maliit na yi ay kumislap din at lumitaw sa balikat ni Xiaoyan sa sandaling ito. Ang purifying demonic lotus flame ay lumundag at bumalot sa kanyang katawan. Tagumpay o pagkatalo ay matukoy nito. Ungol ni Xiaoyan. Isang determinadong ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha nang humakbang siya pasulong at direktang humakbang sa butas ng bato. Buzz. Si Xiaoyan ay tumagos sa mahinang liwanag. Kitang-kita niya ang isang uri ng pagsisiyasat na lumalampas sa ibabaw ng kanyang katawan. Lahat ng nasa loob ng kanyang katawan, pati na ang kanyang kaluluwa, ay hindi makatakas sa inspeksyon na ito. Ang pakiramdam na ito ay parabang lahat ng kanyang sikreto ay nalantad sa sandaling ito. Bagamat maingat na iniskan si Xiaoyan, maswerte na ang liwanag ay hindi nagpakita ng anumang pagtanggi laban kay Xiaoyan. Biglang nasilaw ang mga mata ni Xiaoyan. Isang kilig na pakiramdam ang lumabas sa kanyang isipan.
Ang pagkahilo na ito ay tumagal ng ilang sandali. Nang tuluyang gumaling si Xiaoyan, bigla niyang natuklasan na ang paligid ay sumailalim sa isang matinding pagbabago. Napuno ng makikinang na apoy ang kanyang mga mata. Walang alinlangan, ito ay isang dagat ng apoy. Bukod dito, ang dagat ng apoy ay lubhang makulay. Napakaliwanag nito na naging sanhi ng pagkamangha ng isa. Heavenly Flame Sea. Ha! Ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang katawan. Ang kanyang kamay ay marahang humawak sa isang lilang apoy, na lumitaw. Isang pamilyar na pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso nang hindi niya sinasadyang bumulong. 3,000 Burning Flame. Binuksan ni Xiaoyan ang kanyang hakbang at naglakad papunta sa dagat ng apoy na ito, kung saan maraming iba't ibang heavenly flames ang nagtipon. Habang siya ay naglalakad, ang mga apoy na ito ay nagsimulang magkumpol sa kanyang paligid. Ang kanilang ugali ay parang may malaking kaugnayan sa kanya. Mukhang lubos na tinatanggap ng heavenly flames ang iyong konstitusyon. Dahan-daang naglalakad si Xiaoyan nang biglang umalangaw sa dagat ng apoy ang isang nakakatandang boses, na naglalaman ng ilang tawa. Ang biglaang boses na ito ay naging sanhi ng bahagyang pagkagulat ni Xiaoyan. Nagmamadali niyang inangat ang ulo at tumingin sa dagat ng apoy sa di kalayuan. Nagtipon ang apoy sa lugar na iyon. Naging napakalaking usbong ng apoy na dahan-daang namumukadkad. Isang matandang figure na may malalim na kulay na damit ang lumitaw sa mga mata ni Xiaoyan. Nakasuot ng malalim na kulay robe ang matanda. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagpapakita ng anumang kakaiba. Kung ipagwawalang bahala ng isa ang kanyang maraming kulay na matingkad na buhok, siya ay magmumukhang kakaiba sa mga ordinaryong matatandang iyon. Sa sandaling ito, ang matanda ay nakaupo sa loob ng isang bulaklak. Ang kanyang matanda na mukha ay may hindi kilalang ngiti habang nakatitig kay Xiaoyan. Maraming beses nang nakita ni Xiaoyan ang figurang ito. Gayunpaman, ang mga nakilala niya ay alinman sa isang illusory figure o isang peke. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, naunawaan ni Xiaoyan sa kanyang puso na ito ang tunay na Toshi Ancient God. Marahil ito ay maaaring isa lamang nananatiling anino o isang fragment ng kaluluwa ngunit anuman ang kaso, ang taong ito ay ang maalamat na huling piling Daudi sa kontinente ng Daoqi. Ang Junior Xiaoyan na ito ay bumabati sa nakatatandang sinaunang Diyos. Pinigilan ni Xiaoyan ang pagkabigla sa kanyang puso. Magalang niyang binigyan ang matandang nakaupo sa flower bud ng pana ng isang nakababatang henerasyon. Mukhang nabuksan na ang mansyon na naiwan ko. Napangiti si Toshi Ancient God. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang dagat ng apoy sa kanyang harapan ay bumangon upang bumuo ng isang apoy na bulaklak. Umupo. Hindi gumawa ng anumang aksyon si Xiaoyan nang marinig ito. Kumikislap ang kanyang katawan at napaupo siya sa putik ng apoy na bulaklak na iyon. Naramdaman ni Xiaoyan ang mga emosyon na umuusad sa kanyang puso ngayong pinagmamasdan niya ang maalamat na taong ito sa sobrang lapit. Sa sandaling ito lamang niya napagtanto na ang makikinang na mahabang buhok ng Toshi Ancient God ay talagang may malabong mga panla ng apoy na umaangat mula rito. Agad naman siyang naintindihan. Nabanggit ni Zuko na ang Toshi Ancient God ay isang heavenly flame sa simula. Nag-evolve lang siya matapos lumunin ang iba pang 21 uri ng heavenly flame sa heavenly flame rangkang. Kasunod nito, nagsanay siya ng napakahabang panahon bago maabot ang Daudi class. Matapos halos masulyapan ni Xiaoyan ang bilang ng mga kulay sa mahabang buhok na iyon, natuklasan niyang nagkataon na may 21 sa kanila. Mayroon bang bagong Daudi na lumilitaw sa kasalukuyang kontinente ng Daoqi? Ang Toshi Ancient God ay tumingin kay Xiaoyan habang nakangiti itong nagtatanong. Si Elder ang huling piling Daudi sa kontinente ng Daoqi hanggang ngayon. Walang elite na Daudi na lumitaw pagkatapos mo. Saglit na nag-alinlangan si Xiaoyan bago sumagot. Tulad ng inaasahan. Ang Toshi Ancient God ay hindi masyadong nagulat sa sagot na ito. Sa halip, marahan siyang tumango. Alam ba ng Elder ang dahilan nito? Minsan ko nang narinig ang aking ninuno na nagsabi na ang kasalukuyang kontinente ng Daoqi ay tila may nawawalang misteryosong enerhiya kumpara sa sinaunang panahon. Hindi napigilan ni Xiaoyan ang kanyang pagkamausisa habang nagtatanong. Hahaha. Medyo may kakayahan ang ninuno mo. Talagang natutuklasan niya ito.
Medyo nagulat ang Toshi Ancient God nang marinig ito. Tumawa siya. Ganito talaga ang kaso. Sa pagtakbo ng panahon, ang kasalukuyang kontinente ng Daochi ay nagsimulang magkulang ng isang bagay. Ito ang kritikal na salik sa pag-advance sa klase ng Daodi. Kung hindi, gaano man kahusay ang talento ng isang tao, maaari lamang huminto sa harap ng langit. Ano ang kulang? Kumunat ang noo ni Xiaoyan at mahinang nagtanong. Origin. Ang Toshi Ancient God ay malumanay na bumigkas ng tila malalim at hindi maarok na salita. Origin. Noong sinaunang panahon, tinutukoy ng ilang eksperto ang bagay na ito bilang origin chi. Ito ay isang mahiwagang enerhiya na nabuo kasama ng mundo. Pagkatapos lamang masipsap ang origin chi ay matagumpay na malalampasan ng isang tao ang hadlang sa Daodi class. Bahagyang tumango ang Toshi Ancient God at sumagot. Ang bawat lugar ay magkakaroon ng origin chi na mabubuo kapag ito ay nilikha. Gayunpaman, ang origin chi ay hindi na muling malilikha. Sa madaling salita, ang bawat origin chi na naubos ay haantong sa pagliit nito sa mundong ito. Ang elite na Daodi ay isang pag-iral na higit pa sa mundong ito. Ang pagsilang ng bawat Daodi ay lubos na mauubos ng maraming origin chi. Sa harap ng paggasta na ito ng walang muling pagdadagdag, sa kalaunan ay aabot ito sa punto kung saan walang natitira. Ito ang dahilan kung bakit ang kontinente ng Daochi ay hindi na gumagawa ng anumang Daodi. Ito ay dahil ang kasalukuyang Daochi na kontinente. Tumawa ng mapait si Xiaoyan. Ganito nga ang kaso ng mga nauna sa pagtatamasa at ang mga inapo ay nagdurusa. Ang tinatawag na origin chi ay ganap na naubos ng mga sinaunang tao. Nagresulta ito sa ilang mga problema na kinailangan ng kasunod na henerasyon. May nakakuha na ng D-tier embryonic pill na naiwan ng elder. Sa kasalukuyan, ang taong iyon ay nagsasagawa ng massacre at pilit na kumukuha ng enerhiya upang makumplito ang D-tier embryonic pill na iyon. Mapait na tumawa si Xiaoyan bago muling tumutok sa pangunahing paksa. Anuman ang nangyari sa nakaraan, ang bagay na kailangan niyang isaalang-alang ngayon ay kung paano umabant sa klase ng Daodi at pigilan si Han Tiandi. Ang D-tier embryonic pill ay naglalaman ng bakas ng origin chi. Kung talagang magagawa ng taong iyon ang huling hakbang, hindi magiging imposible para sa kanya na makapasok sa klase ng Daodi. Tumawa ang Toshi Ancient God. Agad siyang tumingin kay Xiaoyan at sinabing, "Alam ko ang motibo mo sa pagpunta rito." Seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Sana tulungan ako ng elder." Ito ay maaaring ituring na isang malaking kalamidad ng kontinente ng Daochi. Hindi talaga ako interesado kung may kalamidad o kung hindi man. Dapat ay alam mo ang aking pagkakakilanlan. Tumawa ang Toshi Ancient God. Gayunpaman, dahil nakarating ka sa lugar na ito, natural na ikaw ang pinakaangkop na taong magmana ng aking mana. Kung maaari mong makumplito ang mana, maaari ka ring makapasok sa antas ng Daodi. Elder, salamat sa iyong pabor. Natuwa si Xiaoyan. Hahaha. Ngumiti si Toshi Ancient God at iwinagayway ang kanyang kamay. Bigla niyang sinenyasan si Xiaoyan. Isang kumpol ng pink na apoy ang agad na bumangon mula sa loob ng katawan ng huli. Sa wakas, naging apoy na sanggol ito nang lumitaw sa kamay ng una. Si Little Yi iyon. Purifying Demonic Lotus Flame, matagal na tayong hindi nagkita. Tumingin ang Toshi Ancient God kay Little Yi sa kanyang kamay. Tumawa siya ng mahina at sinabing, ang maliit na mukha ni Little Yi ay naglalaman ng malamig at puot habang nakatitig ito sa Toshi Ancient God. Gayunpaman, wala itong sinabi. May nawawalang ekspresyon na sumilay sa maliit nitong mukha. Sa hitsura nito, tila hindi nito maalala ng malinaw ang malayong nakaraan. Ang tanging alam lang nito ay magkahalong takot at masalimuot na emosyon ang nararamdaman niya sa taong ito sa puso nito. Mukhang galit ka pa rin sa akin. Si Toshi Ancient God ay walang pakialam sa emosyon sa mga mata ni Little Yi. Ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Xiaoyan at sinabing, may pakiramdam na pamilyar ako sa iyong katawan. Kung tama ang hula ko, dapat ay nag-practice ka ng isang mahiwagang chi method na maaaring lumamon sa Heavenly Flame, tama ba? Nagulat si Xiaoyan. Kaagad,
Naunawaan niya na imposibleng magtago ng anumang lihim sa harap ng mga mata ng taong ito. Kasunod nito, tahimik siyang tumango. Hindi masama ang chi method na iyon. Noon, nagawa ko lang makamit ang tagumpay ko sa hinaharap dahil dito. Tumawa si Toshi Ancient God. Si Elder ba talaga ang lumikha ng flame mantra? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Hindi inaasahan na ang mahiwagang paraan ng chi ay talagang nilikha ni Toshi Ancient God. Gayunpaman, ito ay may katuturan. Ang ganoong tao lamang ang makakalikha ng mahiwagang paraang chi na ito. Hahaha. Nagkamali ka ng hula. Ang flame mantra na sinabi mo ay hindi ko nilikha. Noong nabuo ang aking kaluluwa at katalinuhan noon, nagkataon na natagpuan ko ang chi method na ito sa aking nawawalang estado. Nagresulta ito sa mga pagbabago sa akin. Isipin mo, malaking tulong sa akin ang chi method na ito. Gayunpaman, nagtataka din ako tungkol sa kanya. Tumawa si Toshi Ancient God. Mahirap talaga kapag pinag-iisipan ang kapalaran ng isang tao. Marahil ay halos hindi maituturing tayong dalawa na mula sa iisang sekta. Napalaki ang bibig ni Xiaoyan. Ang kanyang puso ay labis na nayanig. Hindi inaasahan na ang flame mantra ay talagang may kaugnayan sa Toshi Ancient God. Gayunpaman, hindi niya alam kung anong uri ng natatanging tao ang lumikha ng hindi kapani-paniwalang paraang chi na ito upang lumikha nito. Hahaha. Maraming taon na ang nakalipas mula nang makausap ko ang isang tao. Marami akong nasabi na hindi kailangang mga bagay ngayon. Ang Toshi Ancient God ay marahang pinitik ang kanyang daliri. Ang walang katapusang makinang na dagat ng apoy ay biglang yumanig. Sa wakas, isang fire dragon ang lumundag at nagsama-sama sa isang kamaon na makikinang na lotus. Maraming panla ng apoy ang bumangon sa ibabaw ng lotus. Ang aking mana ay nasa lugar na ito. Kung makakarating ka sa klase ng Daudi ay nakasalalay sa iyong sariling kapalaran.